Hello guys and girls. Kumusta? Okay. Uh, by the way, before we start, I apologize for my English speaking friends because I'm gonna do this live using my dialect. My language, my native language, Filipino. Okay, kumusta? Anong balita? Makikibalit. Wala akong plano mag-vlog ngayon. Kaso sabi ko, I have time and nasa mood ako ngayon. For some reason, nasa mood ako. Tapos, ano pa ba? Kahapon nag-live ako doon sa main YouTube channel ko. Jose Rizal Adventures. Almost 2 hours ako doon. 1 hour 37 minutes. And then ngayon sabi ko, okay, may time ako. Tapos, matagal na pala ako hindi nagla-live dito sa Vladimir. Ano ba mga balita? So, salamat sa mga nagsusupport sa aking FB page. And syempre, don't forget, no, may YouTube channel na Counterpart. Please subscribe naman dyan. 141 subscribers pa lang ako sa Vladimir. No? Kailangan kasi multiple platforms. Para hindi tayo maabutan ng censorship. Para pagka kunyari sinensor yung isa, may record pa, pwede pa nating i-download. Alam niyo ba yung mga nangyayari katulad kay Miss Lynn Agno? Magugulat na lang siya, wala na yung channel niya. Hindi niya mariretrieve yung mga dati niyang mga videos. Hindi niya marire-share. Kaya I think meron na siyang Rumble maliban sa FB. Sa YouTube talaga, ilang beses na siyang na delete. Yan ang panakot nila censorship I-delete yung channel mo to the point na ayaw mo nang gumawa ng videos or gagawa ka ng videos mga hindi na related sa pinaglalaban natin or yung mga sinasabi natin dito. Well, kumusta? Let me know ano ba mga balita dyan. Maliban sa mga hindi ko pa na-discuss. Init. Mainit. No, maulang umaga ngayon dito sa amin. No, time check, 8:22 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas na 9:22 p.m. So, samahan nyo ako sandali bago kayo matulog. Siyempre, mainit pa rin yung balitaan tungkol sa bangayan ng... Mahina ang sound ko. Ito na naman ako. Ay, Diyos ko po. Hello, dapat ba itapat ko? Nagtataka ako Isa pa yan sa Facebook. Sa Facebook, eto, malakas na ba? Sa Facebook, Pag sa Facebook ako, pero pag sa YouTube ako, malakas yung sound ko. Pinapanood ko after the live stream. So, Maria, Ana, Sigalat. Lumakas ba pag tinapat ko dito sa Lumakas ba? Let me know. No? Good morning, boss. 6:22 a.m. here, Victoria, Canada. So, 2 hours late kayo sa amin, no? 2 hours late. Ang Pilipinas naman 13 hours advance. Okay. Okay na po. Medyo, sige, tatapat ko na lang. Ayan, maano talaga tong maselan sa microphone. No, ano ba mga balita? Na pag nag-tune in ako sa YouTube about balita sa Pilipinas, syempre yung away na BBM versus Duterte. Yan pa rin, which is a bad thing for the government or the country itself. Depende na ako kahit sinong kampihan nyo, parehas na hindi yan maganda sa Pilipinas. Lalong na may nakaabang na threat ng China, no?
Doon sa mga sheeple na nagsasabing walang threat, ano yun, kwento nyo sa pagong. Ultimo mga generals ng AFP. Ultimo si Mig Subiri, Senator Mig Subiri, sinasabi may threat. May threat talaga. Ah, ano ba yung timeline ng China? 2027, bago lakunin yung Taiwan. Siyempre, kailangan nilang dumaan sa Pilipinas. Censored news dito ng FB. Kaya nga ang FB, hopefully bilhin ni Elon Musk ang ano. Hindi yan mabibili. Magkaway sila ni, ni Mark Z. Hopefully, mabili ni Elon Musk yung ibang news outlet. Isa na dyan yung MSNBC. Nakakagulat nga ako. Nagulat ako pag nagpo-post ako sa X formerly Twitter. Pwede mo talaga sabihin kahit ano doon. Kahit hindi mo na kailangan mag-betchin. Talagang bubuuin mo yung word. Walang censorship talaga. Kaya ang ginagawa ng mga liberal Democrats, sinasabi nila, yung X daw, puro misinformation. It's not misinformation, it's just that nakakapag-post na ngayon yung mga right-wing. Dati puro left-wing media lang eh. Ano example? Guys, kung di nyo alam, no, dito sa Amerika, nung lumabas yung story about Hunter Biden laptop, hindi mo yan pwedeng sabihin sa FB. Hindi mo yan i-type pag tinype mo yan sa Google, hindi mo siya mahahanap yung story. Sinensor talaga nila. And then it turned out, totoo pala yung laptop. Tapos yun nga, no, na may gun charges si Hunter nung 2018 tungkol sa barel, pinardon siya ng tatay niya ni Biden hanggang 2014. Bakit? Kasi sakop na dun yung Ukraine, yung Burisma, 'di ba? So hindi talaga tungkol sa barel yung sa kanya, pag pardon. Kasama na yung mga illegal na gawain nila. Inatras pa niya hanggang 2014. No? Ganun sila kasama. And abangan nyo sa Pilipinas, mag-e-election na din. At gagana naman yung Smart Magic. Noong 2020, nung nanalo si Biden, pag kinontra mo yung pagkapanalo ni Biden, ikaw yung masama. Ikaw yung misinformation, ikaw yung, ano sabi nila, meron silang ginawang term election denial, ganyan. Ito ang problema, no? No, si Obama kasi ang standard bearer ng Democrats Kasi siya siya yung pinaka-charismatic sa kanila sa mga Democrats na tumakbo. 65 million lang yata nakuha ni Obama. Tapos si Biden, 81 million. Kaya pinagtatakan talaga paano naka 81 million si Biden? Sabi, hindi lang kayo naniniwala. Gaya karami bumoto kay Biden. Ito ang problema guys, 2024. Come 2024, walang 81 million na bumoto kay Biden. Saan napunta yon? Yung difference, 70 million lang. 74, 70. Nung una nga, malaki pa yung gap Dati, 15 million na nawawalang boto So ano nangyari? Namatay ba lahat yon? Ba't puro Democrats yung namatay? Or, ang pinaka-possible na explanation is nandaya sila. No? Nandaya sila. Bakit hindi nila nagawa ngayon yan? Kita nyo si Kamala Harris, umabot pa ng 74 million. Kasi wala na silang time. Dahil nga dapat si Biden ang tatakbo, di ba? Last minute, pinalitan nila. Palitan natin Harris. Malamang nagawa na nila yung mga peking balota. Mail-in ballots dito Mail-in ballots nagpanalo kay Biden Ano ibig sabihin nun? Gagawa sila, Biden. Tapos isasalpak lang nila doon sa mailbox. Malamang, hindi pa nila napapalitan. Kaya, sabi siguro nila, pwede na ang 74 million para manalo si Kamala Harris. Hindi kinaya. Dapat 80 million. No? Hindi nila nagawa. Yun talaga, statistically abnormal yung ganon.
Ang mga previous Democrats 65, 64 million, tapos bila 81, tapos bumalik sa 74, bumaba. Saan nangyari? Ano nangyari sa mga botante? Tao yun, ha? Meron pa palang mainit na balita naman sa Pilipinas. Yung tungkol sa ano, nakita ko sa mga post ni Attorney Aaron. Attorney Aaron. Meron siyang pinapollow na vlogger daw. Pabor ba kayo na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Maganda nga na yan, Paul. Pabor ba kayong humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sabi ng mga taga Mindanao, ay opo, pabor kami kasi palagi na lang taga Luzon na napagbibigyan, ganyan, kinakawawa kami, wala kaming proyekto, mga ganyan. So, ang mangyayari pala dyan, every time na magkakaproblema ka ng ganyan, ihihiwalay mo. So, kunyari, example, yung mga taga Rizal, Taytay Rizal, o mga taga Rizal, ay napapabayaan nyo kami, hihiwalay na lang kami. Hanggang maubos na ang Pilipinas. Kada isang bansa na hiwalay yung autonomous na. Sa tingin nyo maganda yung ganon? Hiwalay na yung Quezon City. Ay, hiwalay na kami. Quezon City, mabubuhay kami. Hiwalay na kami sa Pilipinas. May sarili na kaming gobyerno. O, hiwalay na rin na Makati. Kaya namin mabuhay. Makati kami. Ganon ba ang solusyon? Ang naisip dyan dati, dapat mag-elect tayo ng presidente na taga Mindanao para maalagaan tayo mga taga Mindanao. Di ba naging presidente na si Duterte? Ano nangyari? Di ba? So hindi solusyon yung paghiwalay, yun lang gusto kong sabihin. Katangahan yun. Pag sinabi mong gusto mo nang humiwalay kasi napapabayaan, hindi solusyon yun. Ang solusyon is pumili ka ng matinong leader. Matinong leader, hindi yung ihihiwalay mo pagka nagkakaproblema. Para bang nag-away kayo ng misis mo nag-away lang kayo ng maliit na bagay divorce na agad, hiwalay na agad. Imbes na ayusin. So, similar with sa Pilipinas, pag may problema kayo sa development ng isang lugar, may problema kayo sa, basta sa isang lugar, maghanap lang kayo ng matinong leader. Di ba? Ang problema, naging leader na nga. Taga Mindanao na, technically si Duterte, pero ano nangyari? Na may nagbago ba sa mga taga Mindanao? Yeah, taga Davao siguro, oo, pero sa ibang part ng Mindanao, nagiging tuloy tayo, regionalistic Kaya yung mga taga North, solid North kami, BBM kami. Bakit may mga ganon? 'Di ba dapat Pilipino lang? Pilipino, ba't kailangan kami taga North? So regionalistic pa rin. Hindi pa rin tayo talaga buo. Hindi pa rin talaga tayo united. Watak-watak pa rin tayo. Kaya, ayan ang problema natin ever since. Meron pa rin mga discrimination. Mga Bisaya yan, mga Bisaya. Mga Ilocano yan. Hiwa-hiwalay pa rin. Hindi na lang talaga, hindi lang Pilipino ang tawag, no? Inaano pa talaga kung saan region galing. Meron pa, 'di ba? Sabi iwalay na daw yung Mindanao, tapos yung Mindanao daw gagamitin BRICS. Kaya gumawa ko ng video last time Yung mga sumasampalataya sa BRICS na nagdadasal para bumagsak ang dollar. I'm not saying na perpekto ang dollar and sabihin nyo, bias ka kasi nandiyan ka No, reality talaga yan. Hindi mo basta-basta mapapabagsak ang dollar, ganun na lang. Hindi papayag. Hindi sila papayag. There are forces within. Ultimo yung mga masasamang forces gumagamit ng dollar Ultimo yung mga celebrities, dollar ginagamit. 'Di ba? Ang ayaw nila talaga yung ito siguro isa pagkakamali ko Yung yung cryptocurrency. Yun ang ayaw ng ayan ang ayaw ng kabal kasi hindi nila kayang kontrolin. Bitcoin. Yan ang hindi nila makontrol kaya yan ang ayaw pala nila. Kasi dati initially sabi ko as a prepper, hindi ko susuportahan ng crypto. Kasi nga yan ang magsisimula ng downfall ng civilization Pagka ginawa nilang cashless. By the way, dito sa Amerika may mga ATM na dito for cryptocurrency na Bitcoin.
Diyan ba, meron na ba? So, anytime pwede kang mag-withdraw, no? Cryptocurrency. Meron na ba dyan sa Pilipinas? Sarap ng kape ko, ah. Oh, regarding pala sa Canada, si Trudeau, pinuntahan niya si Trump, di ba? Hindi pa nakaupo si Trump. So, ilang araw na yan pinag-uusapan ng news. Nanliligaw na si Trudeau kay Trump kasi tinatakot ni Trump ang Canada na papatawan niya ng mataas na tariff. Tariff is yung tax pagka nagbenta sila ng produkto sa Amerika. Ganon. Nililigawan niya, no? Tapos nag-post si Trump sa X na pag daw bumagsak ang economy ng Canada, pag bumagsak ang Canada, ia-annex na lang ng United States ang Canada. Tapos si Trudeau gagawin niyang governor of Canada. So, nagagalit yung mga left, yung mga liberal left. Kasi dati presidente yan, gagawin mong governor lang, magda-downgrade, no? Kailangan magpapailalim siya kay Trump. Well, it's a joke, obviously, pero kasi kung ako si Trump, hindi ko na i-hire si Trudeau. Ano yan? Napaka woke. Napaka woke niyan. No? So by the way, baka yung iba hindi pa alam kung ano yung woke, ha? Actually, yung woke is parang contradicting sa definition ng awoke, eh. Woke mismo, eh. No? Baliktad. Pag ikaw woke ka, ikaw yung nabubulagan. Ano yung nabubulagan? Hindi mo alam kung saan ka magsi-CR. Yung lalaki na nagsuot ng damit na babae na para sa'yo. That's woke. That's basically it. Diba? And what else? Ano pa ba mga balita? Ano pa balita? Basta pina-follow ko si Attorney Aaron. Oo nga, matagal na rin silang hindi nagla-live, ba? 'Di ba? Matagal na hindi nagla-live ang JD Juan Dakila. No? Siguro why? Siguro dahil walang kaganapan tungkol sa Betchin, no? Walang kaganapan. Maski ibang vloggers na hindi rin makapagsalita tungkol sa Betchin unless ano lang pala, ang na-observe lang natin yung mga natitegi, no? Sama na diyan yung yung sa Asin, lead singer nila. Syempre understood yan. That is true. Sila yung woke, kabaliktaran ng truthers. Yes, that is true. Baliktad na baliktad, which is misleading nga yung word na woke, eh. Imbis na gising, hindi, eh. Ang pag ikaw woke ka, magbubulag-bulagan ka, kung ano lang sinabi nila, yun ang totoo. Sheeple ka. Ano yung sabihin? Pag sinabi nila maganda yung Betchin, maganda yan. Pag sinabi magpa-booster ka ng sandamakmak, magpa-booster ka. Di ba yan yung mga woke? Sila yung same people, eh. They are the same people. Pag sinabi nila na, yung lalaki magsusuot ng damit babae, tas lalaban na sa volleyball team, papayagan nyo yan. Kasi yan ang pinupush nilang agenda, eh. They are the same people. Kaya nga, may mga nakakausap pa rin ng mga Pilipino, no, na, kami, mga Democrats ka. Talaga? Ito lang ang tanong ko, yung issue about abortion. Paano mo mare-reconcile yan na susuportahan mo yung party o yung organization na pro-abortion? Tapos pinagi ko pinapanood yung arguments ni Charlie Kirk sa mga woke na mga estudyante, no, about abortion, ganyan, bla bla bla. Kasi pag na-rape ka, ganyan. But the thing is, statistics will not lie. Majority na nagpapa-abort, hindi naman nare-rape. Siguro may percentage na rape, na may deformity, may sakit yung bata, pero mas marami ang nagpapa-abort just because sexually promiscuous sila. No? Hindi ako santo, hindi rin ako religious na tao, pero yan ang data.
And gaano karami? I think sa Amerika, more than 300,000 ang inaabort na baby every year. Imagine nyo, 300,000 na babies ang pinapatay. Tapos ang ano diyan, ang rason diyan ng mga woke, mga liberal, mga Democrats, ay hindi naman yan baby, ano lang yan, it's just a lump of cell. Hindi pa daw siya baby. Ano pa lang siya? Parang cells lang, no? Maganda yung mga arguments ni Charlie Kirk eh. Ilang months daw ba, ilang weeks bago nagkakaroon ng heartbeat, bago nagkakaroon ng brain activity. So dapat may consider mo na 'yon na tao. Tao 'yun. So pag pinatay mo 'yon, murder 'yon. Tapos yung isang woke na huli niya eh. Sabi, alam mo ba kung ano ang definition ng fetus? Sabi, hindi yan baby, fetus yan. Okay, sabi niya, anong definition ng fetus? Fetus is a Latin word for small human. Tameme yung woke na naka-diskusyonan ni Charlie Kirk. Kaya yan, for the Pinoys, kaya ako to ginagawa, tong channel na to, kung itong YouTube, tong Facebook page na to, para sa mga kababayan ko, at least nakakapag-Tagalog ako, mas na-express ko yung sarili ko. Kung sa tingin nyo, maganda ang mga liberals, mga Democrats dito sa US, think again. Kasi yan ang sinusuportahan nila eh. Abortion, open borders, magpapasok ng illegal immigrants. Doon pa lang eh. Dapat naisip nyo na, nasa maling side ako ng argument Bakit ko pinapayagan pumasok yung mga illegal kasi may kamag-anak ako na na TNT ganyan. So, ibig sabihin, yung morals mo, yung sense of right or wrong, napapalitan ng personal bias mo dahil may kamag-anak ka na TNT, ganyan. So parang binabalita, parang ang ko diyan, analysis, no? May mga tao nako-compartmentalize nila yung yung morality nila, yung sense of rightness or wrongness. Ano ibig sabihin? Kunyari sa issue ng immigration, illegal immigration, sasabihin nila okay lang yan kasi meron akong kamag-anak, may personal interest 'di ba? So asa na yung right or wrong, tama ba 'yon o hindi, 'di ba? Wala na, ayaw nilang tignan yan kino-compartmentalize nila tapos ibinabaon nila sa personality nila na hindi nila yan i-discuss. Similar with abortion, yung mga sensitive na topics na yan, hindi, itatago lang nila yan sa isip nila, hindi nila yan titignan kung tama o mali. Basta ang alam ko, masama si Trump. Yun lang yun racist si Trump. Yung bayaw ko nga nag-message sa akin nung first time ko tumakbo ni Trump, sabi niya, balita ako, racist yan si Trump Racist ba yan si Trump? Ano yung sagot ko? Paano ko malalaman kung racist? Hindi ko naman yan nakakasama sa bahay. Hindi ko naman yan nakakausap. I mean, paano mo ba masasabing racist ang isang tao? 'Di ba? Unless kilala mo. Kung public figure naman, unless meron siya ginawa na racist, pero as up to now wala namang documented, puro paninira lang. No? Actually, mas racist pa tayo mga Pinoy. Alam niyo ba 'yon? Sa joke ni Jokoy, mas racist pa tayo mga Pinoy, no? Wala yan, yung mga ganyan-ganyan. Ano ibig sabihin? Pag sa atin sa Pilipinas, di ba, pagka itim ang tawag dito Ano tawag natin? Nagsisimula sa letter N, di ba? Racist yun. Tapos, yun na, may bias tayo. Pag pangit, pag mataba, mga ganyan. Pag ibang lahi, hindi nyo napapansin, pero ganun tayo, no? Yun na yung natin, nakasanayan. May joke nga si Jokoy, di ba, yung kapatid niya daw na babae. May dinedate na itim. Tapos yung nanay niya, sabi, put my purse in the room. Put my purse in the room. Sabi, ma'am, you're so racist. Sabi niya. Pero yun talaga culture natin, di ba? Pag may ibang tao, lalo na pag ibang lahi, racist tayo sa ibang lahi. Okay? Ano pa ba? Meron pa yung ano pa yung mga gusto ko. Let me know kung anong gusto niyo pag-usapan. Meron pa diyan yung mga mga nagagalit kay Trump, no? Ba't mo sinusuporta niya? Ano yan?
Convicted felon. Doon sa mga nagsasabi noon, unang-una tatanong ko, alam niyo ba kung ano yung kaso na na-convict si Trump? Hindi nila masagot. Yun lang sinasabi nila, convicted. Ano ba yung kaso? Hindi nila alam kung anong kaso. Ano nga yung term ng mga abogado niyan? Hindi ako abogado. Frivolous lawsuit. Actually, bigyan ko kayo update, no? A few days ago, dinismiss na ng higher court yung mga kaso na yun. Dinismiss na. Sabi nga ni Benny Johnson, yung pina-follow ko it makes you wonder. So yung mga kaso lang yun, kinasuhan lang siya para, hindi siya makatakbo. Ang tawag doon, election interference yun. Hindi talaga totoong kaso. Ano ibig sabihin? Ang alam kong kaso doon, yung kaso nga ni, ilang beses na yun, yung kaso ng prostitute na, ginamit ni Trump, binayaran niya, kasi naman dito, guys, you have to accept na ang US hindi Pilipinas, no? Hindi Catholic nation ang US, napakaliit lang ng percentage ng mga Katoliko dito. I don't know, 30%, hindi ko pa na-check So hindi sila Catholic values, no? Mas sila, mas tawag dito, liberal in a way na hindi lahat nagsisimba, gano'n na lang, no? So binayaran niya yung prostitute, tapos para hindi ikanta yung nangyari sa kanila, yung chismis, para hindi siya machismis, binayaran niya rin. Yun ang kinaso sa kanya. Ano yan? Ano ang tawag nila doon? Hush money. Pinatahimik daw. Sabi ng mga totoong abogado, anong problema dyan? Ganyan naman talaga ginagawa bibigyan mo ng pera para tumahimik. Syempre, it's because si Trump kilala at tatakbo, kaya kinasuhan nila. Yung prosecutor, liberal, Democrat, New York Tapos yung judge, liberal, Democrat din, galit din kay Trump. Di syempre, what do you expect? Mapapatunayan guilty si Trump doon. Ngayon, nanalo si Trump, dinismiss lahat yon. Kaya hindi yun na pwedeng tawaging convicted. Actually, hindi nga siya na-convict kung sinasabi niyong convicted, anong penalty ni Trump? Hindi nga siya nabasahan ng sentensya Walang sentensya naganap. Walang sentensya. So kalukuhan lang yun, guys. Actually, sila pa nga pwedeng i-demanda kasi election interference. Bawal makialam sa eleksyon pag maki-eleksyon. Dapat kung may kasuhan after the election. Otherwise, pinipigilan mo lang yung tao na tumakbo. Which you are interfering with democracy. Ganun lang yun. Baliktad. Kaya sabi sa inyo, baliktad ang woke Baliktad na baliktad. May mga Pinoy dyan Meron pa nga may basher ako sa YouTube Lawyer, no? Galit din kay Trump. Anong basa nyo sa galawan ni Elon Musk? Well, Elon Musk, siya nag-save us from misinformation. Siya nagbigay sa atin ng boses through freedom of speech and expression sa Twitter, kaya niya binili, which is X. Ano pa bang isa pa yan si Elon Musk, very controversial sa mga so-called truthers dito sa FB. Ano bang ginawa ni Elon Musk na masama for you to think otherwise? Maliban sa leading siya. Para sabi nga ng kaibigan ko na believe kay Elon Musk. Parang si Elon Musk ang living Tony Starks. Si Tony Starks, no? Si Elon Musk daw, innovator kasi siya No? Pero in terms of politics, siya yung nagbigay ng freedom sa other side. Siya yung kumontra sa censorship. No? Para hindi nyo kasi ma-appreciate ang freedom of speech unless mawala sa'yo tapos hinanap mo. No? Iba kasi yung freedom of speech, lalo pag wala ka sa Amerika. Akala nyo pag nasa Pilipinas ka may freedom of speech and expression ka, pero anytime magsalita ka dyan pwede kang kasuhan. Ano nga yun? Cyberbullying, may ganun may ganun sa Pilipinas. Tapos ire-red tag ka, makakaliwa ka, ganyan.
Kakatukin ka na lang. So, hindi nyo na-appreciate yung freedom of speech na pwede mo talaga sabihin ng kahit ano. Pwede kang magsalita against the gobyerno as long as hindi yan threat. That's freedom of speech. Diba? So, ikaw, let me know. Anong problema kay Elon Musk? Yun ang gusto kong malaman. Marami na ako na-encounter dito eh. Wala ano diyan kay Elon Musk. Bakit? Ang tanong ko, anong ginawa ni Elon Musk? Anong ginawa sa mga tao to think otherwise na masama siya? But again, syempre, 'di ba? People change. You and me, we change. Lahat naman nagbabago. We have to accept the fact na may mga tao na mabuti ngayon, bukas hindi natin alam. Pero only by that time, saka mo siya pwede i-judge. Hindi mo siya pwede i-judge ngayon. Wala pa ginagawa yung tao eh. Ang tawag dyan, anong tawag? Ano yung word doon? Palagi ko naririnig yan eh. Meron kang prejudice. Yeah, that's the word. Prejudice. Wala pa ginagawa yung tao eh. 'Di ba? Similar with Donald Trump. Anong ginawa ni Donald Trump? He's one of the same group we hate. Well, ito nga 'di ba sinasabi ko, dalawa lang kasi ang dito group sa Amerika eh. Liberal Democrats and mga Republican na conservatives. Andun siya sa Republican conservatives eh. Andun siya. So, pag hindi mo siya sinuportahan, you're supporting the other side. Ha? Sila yung sinusuportahan mo yung, pag hindi mo siya sinuportahan, nandito sa kanan, yung right wing, it means sinusuportahan mo yung left wing. Yun lang yun eh. 1 plus 1 equals 2. Parang siya gagamitin ng cabal to microchip humanity. Well, yan tatawag ko dyan, chismis. Wala pang walang ebidensya niyan. Usap-usapan lang yan. Chismis pa lang yan eh, and naniwala kayo. Wala pa yan. No? Chismis lang yan eh, para parang yung ini-interview sa YouTube. Yung mga sinasabi ng mga Democrats dito. Kaya ayaw namin kay Trump kasi Project 2025. Ano yun? 'Di ba? Kumpara mo sa ginagawa nila ngayon na yung LGBT agenda, yung mga racism, yung mga open borders, and so forth. Yan, nasa harapan na natin yan eh. Yan dapat ang i-judge natin kaysa, yung gagawin yan next year eh. Yung gagawin yan 5 years from now. Paano mo nalaman yun? Sabi ko nga, until then, dun nyo pa lang sila pwedeng i-judge. Otherwise, nagpadala kayo sa fake news nung kabila. Hindi nyo ba naisip, paano kaya kung fake news lang yung pinakalat nila and naniwala ka? Ano yung panghahawakan mo? Sabi ko nga, guys, kumpara dun sa ibang tinatawag na so-called truthers, ako talaga, nandito ako talaga, tsaka pinupuntahan ko yung mga lugar, no? Yung iba, pinagbabasihan lang sa mga repost sa Facebook. No? Parang dati, nagpunta ako sa NASA. Nagalit sa akin yung mga flat earthers. Nagalit sa akin, tinanggal ako sa grupo. Tapos, may nag-message pa sa akin. Flat earther na puti, Amerikano. Galit na galit, pinagmumura ako, ganyan. Ano daw, Nazi daw ang NASA, ganyan. Sabi ko, wala akong panahon sa mga ganito. Bakit? Dahil sa napanood mo sa Facebook, yung mga nirepost sa Facebook, nabasa mo sa internet. Nagpunta ako mismo sa NASA eh. Tapos ako, mga 2 years ago, 3 years ago, nagpunta naman ako sa SpaceX. Nakita ko talaga yung Starbase. Sila, o yung ibang truthers dyan na nagpapanggap na truthers,
Kasi may napanood akong ano nirepost sa Facebook. Talaga? Para bang para bang, alam mo yung pelikula ni Tom Cruise? Ha? Parang pre-crime. Alam niyo yun, sa future daw, pre-crime. Hindi pa ginagawa yung krimen, inaaresto na yung tao. Sa tingin papayag guys sa ganon. Hindi pa niya ginagawa yung krimen, aarestohin na. That's called pre-crime. Kung kayo ba, papayag kayo sa ganon? May ethical dilemma yun May ethical dilemma. Aarestohin mo yung tao, hindi niya pa ginagawa yung crime. No? Like yung sinasabi mo na, gagamitin ang kabal for microchip. So kailangan, bitayin na natin yan. May ethics yun. Na question mark. At the end of the day, kunyari, nagalit ka doon sa isang tao kasi may nakita kang post sa Facebook, gagamitin siya ng kabal, kasama siya ng group ng mga kabal, bitayin na natin. Minority report. Yes, minority report. Thank you, Jed. So, bitayin na natin yan. So, nabitay mo kanyari, no? Matutulog ka. Sasabihin mo sa sarili mo, tama ba na binitay namin yun? Wala naman siya ginagawa hindi, gagawin niya rin yun Yun ang ethics doon. Ethical dilemma. Morality. Ano ibig sabihin? Di kasama ka na doon sa mga masama. Kasi may prejudice ka ginudge mo na yung tao na wala pang ginagawa, di ba? Hindi maganda yon. So, hinay-hinay sa conspiracy theories. Hinay-hinay lang, alalay lang. Sabi nga don't believe everything you see in the internet. It is true sa masasama, is true din sa mabubuti. Kasi minsan, alam niyo ba yun? Nag-ano sila nagpapakalat din sila ng false propaganda Ganon sila kasama. Nagpapakalat sila ng propaganda para matakpan yung lie. Yung lie, tatakpan ng isa pang lie, isa pang kasinungalingan. At up to the point na hindi mo na ma-distinguish kung alin ang totoo. So, pipili ka na lang. Kasama siya sa WEF. Hindi nga, ang tanong ko sa'yo, Jeremy Alego, anong ginawa niya na masama sa humanity? Compared sa ginawa niya mabuti para sa humanity. Anong ginawa? Left and right. Ito masama. Ito ginawa niya to. Ito yung naman yung ginawa niya mabuti sa humanity. Ha? Marami nagsasabi na binayaan niya yung humanity, tayo, ng technology. Technology, yung siya, ibig sabihin siya ang nag-push. Hindi naman talaga siya technically naka-invento ng Tesla, no? Pero siya talagang nag-push niyan. So, yung mga Tesla owners, nagpapasalamat kasi mas maalwan ang buhay nila, hindi sila pagod mag-drive. Merong diba, kung may video ako niyan na tinesting ng kaibigan ko yung automatic, para kang may driver. Yun ay magda-drive. Tapos parang may palabas pa ngayon, may ilalabas ng Tesla na Tesla phone. Yun daw ang papatay sa iPhone. Parang innovator siya. Parang siya si Tony Stark, no? Tapos alam niyo ba ang laki natitipid ng NASA using SpaceX? So kasi ang NASA dati, pagka nagpapadala ng mga supplies sa space station, yung rocket nila, one-time use yan. Pagka ginamit, tatapon na yan, mag-splash na yan sa dagat. Si Elon Musk, nire-reuse niya yung rocket, kaya ang laki na natitipid niya. Actually, ang laki ng kinikita niya sa SpaceX, kontrata niya sa NASA. Kaya kahit bumagsak ang Tesla, hindi mababankrupt si Elon Musk kasi meron pa siyang SpaceX Yon, 'di ba? Ano pa ba na niya na ibigay niya sa atin na maganda? Yung Twitter, 'di ba? Sabi ko na kanina, kung hindi dahil sa Twitter, hindi tayo magkakaroon ng freedom of speech, and then yung ibang news outlet and yung ibang social media, hindi sila machi-check kasi there was a time ng panahon ni Biden na sabuatan niya nung hindi pa nabibili ni Elon Musk. Lahat yan, pag meron silang gustong itago,
Yan, may gusto silang itago na katotohanan, isi-sensor nila. Nag-uusap yan lahat. Yung Instagram, yung Facebook, YouTube, di ba? Actually, yung isang yung executive nga ng YouTube, 'di ba? Pag nagsalita ka ba about Bechin, 'di ba? Dinidelete niya yung channel. Pinost ko na niya dito yan sa channel ko eh. And later on, yung 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 executive na yon namatay sa cancer. Jed Bautista, may proof ba, sir? Meron 'di ba sa yung mga post sa Facebook? What is the proof? Ang tanong ko nga, hindi, wag na kayong maghanap ng link. Tanungin ko kayo kung ano yung ginawa niya masama. Anong ginawa niyang masama? No? But compare mo sa anong ginawa mabuti ni Elon Musk. Wala pa ako nakitang ginagawa masama si Elon Musk eh. And then you'd like to hang him. No? Because may nakita akong post, may pinost sa Facebook eh, ganito yung daw yan eh. Chismis yan. That's sa korte, hearsay yan. Hearsay yan sa korte, hindi yan mapanghahawakan na ebidensya. Pagka dahil may nakita akong article, ganito. Anybody can write an article sa internet. Anybody can post anything sa internet. Alam niyo ba yun guys? Lalo na kung technologically savvy ka, kahit lagyan mo pa yun ng magagandang picture, magagandang animation, may maniniwala talaga. Pero the thing is, in reality, mag-uusap tayo na hindi ka tumitingin sa internet, anong ginawa niya na masama versus anong ginawa niya mabuti. What I mean is, WEF siya. I don't know, hindi ko rin alam. They can say everything na pero ang tinitingnan ko nga is anong ginawa niya masama versus anong ginawa niya mabuti. Sabi ko, hindi yung tao, hindi lang si Elon Musk, everybody, hindi mo siya pwedeng i-judge hanggat wala pang ginagawang masama. 'Di ba? Pero sabi ko, next year, kung saan may ginawa siyang masama, lagyan kayo ng implant, diyan natin siya titirahin, pero until na wala pa siyang ginagawa, hindi pwede. Kasi naniwala ka lang din sa propaganda, sa chismis, na wala naman talagang it cannot hold water. Yung mga accusations mo. Maski sa korte, kunyari, magharap-harap tayo sa korte ngayon. Sabihin sa'yo ng judge, sige, maglabas ka ng ebidensya laban kay Elon Musk. Ay sir, siya member yan ng Kabal member ng WEF. Talaga? Anong ebidensya mo? Kasi nakita ko yung post sa FB sa internet. Hindi pwede yon. Hindi yan hindi admissible to court, to the court. It will not hold water. Meron ka ba ebidensya? Membership niya? Meron siyang ID? Di ba? Wala bang ginagawa pa sa mga tao nga sa Pilipinas tuwang-tuwa sa Starlink. Kanino galing yan? No? And 3 years ago, nag-camping kami sa liblib na part ng Texas, dikit na sa border sa Mexico. Yung campsite, merong Starlink. May wifi kami doon. Malakas ang signal. Matino. Kumbaga, yung serbisyo, matino. Samantalang sa Pilipinas dati, nakakita ko ng mga post na may rant against PLDT, against Smart. Pero ito, matino. So, ibig sabihin, it's another gift to humanity. Kasi napapagaan yung natin, yung buhay. And yet, kailangan natin bitayin yan. Kasi member yan ng Kabal, siya mag-install ng Neuralink. Talaga? Anong ebidensya? Diba? I'm not saying na hindi niya gagawin, no? Hindi, malay ko ba kung gagawin niya next year. Pero until then, chismis lang yun. Chismax lang. Kaya mag-inay-inay nga sa conspiracy, baka mamaya isa kayo sa basta napaniwala. Kasi anybody can claim. Pwede kang mag-claim na, si Trump, maglalunch siya ng nuclear bomb. Tapos gumawa ka ng magandang article, gumawa ka animation. May maniniwala. I'm sure may maniniwala. Ano nga yun? Meron pa nga
Meron pa silang yung mga Democrats yung propaganda pa nila kay Trump. Example, Trump is a threat to democracy. Trump is a threat to democracy. Kasama niyan sino yung artista nagsasabi? Robert De Niro. Trump is a threat to, pero pag pina-explain mo sa kanila ano ibig sabihin nun, hindi nila masabi. No? Actually, yung ginagawa nila, napigilan nila yung taong tumakbo, that is against democracy. Democracy is pabayaan mo dapat bumoto yung tao. Pabayaan mo tumakbo, pabayaan mo bumoto yung sambayanan. Pero ano yung propaganda ng Democrats? He's a threat to democracy. And ang daming naniwala doon with all their hearts. Naniwala talaga sila na si Trump daw ay threat to democracy. Ganun ang buhay natin ngayon. Pwede ka magpakalat ng chismis, madali lang. Lalo na if you have the will and machinery sa internet, maraming maniniwala. Sa tingin nyo, no? As in, yung mga liberals naiiyak na yan. Yung mga liberal meltdowns, pinapanood ko sa internet. Naiiyak nila kasi wala na daw ang democracy. Naniwala talaga sila doon. They bought it. Elon bought Twitter para ma-open yung SOCMED. Yung internet niya, okay yan. Starlink, venture capitalist. Kaya nga, yung social media nga, ang laki ng nagbago. Ultimo dito sa FB and YouTube. Dati talaga ingat na ingat ako magsalita. Konting lang, meron akong restriction. Ha? Ngayon, hindi sila basta pwedeng mag-restrict. Bakit? Kasi may Twitter may X Pagka nirestrict ka dahil sa ganitong sinabi mo pero sa Twitter hindi, pwede silang makasuhan na against against pala kayo sa lalo na sa US, no? Dahil naka-base sila sa US. Against pala kayo sa First Amendment. And delikado 'yon. Malaking kaso 'yon pag against ka sa First Amendment. Dahil sa freedom of speech and expression. Kaya kita nyo, naglaylo. Ako napansin ko talaga naglaylo ang ang YouTube tsaka Facebook. Dati may mabanggit ka lang, kahit mag-share ka lang ng meme. Ngayon, syempre, nagre-restrict pa rin sila, pero hindi na ganun katalamak. Dati nag-share lang ako ng post na dinideliver yung Bechi, no, sa Ukraine. Hindi Ukraine galing, dinideliver sa Pilipinas. Na-restrict ako doon ng 21 days. Ganun kahigpit, talaga. Parang Nazi Germany na hindi ka pwedeng mga sensitive topics yan. Pero ngayon, nung na-open nga yung social media because of Twitter, di ba utang natin yan kay Elon Musk? Anong tingin nyo kay Robert Kennedy? Well, maganda yung mga proposal niya, di ba? Hahabulin niya ang mga big pharma. And eto, may insider information ako Kahapon kausap ko yung kaibigan ko na taga Chase. Yung yung big time CEO nila ng Chase, magiging cabinet ni Trump. Hindi isasama din nila sa DOGE, yung sa government efficiency. Ando na si Elon Musk kasi di ba? Si Vivek. So, babawasin nila talaga yung gastos ng gobyerno, pabababain daw ang presyo ng gamot dito sa US, guys, no? Which is a good thing. Sabi ko, it's a win-win. Kasama yan sa advocacy ni Robert Kennedy Jr., no? Nung tumatakbo yan si Robert Kennedy, tumatakbo siya, sabi nung iba nagtatanong sa akin, ba't di mo hindi na lang si Robert Kennedy supporta mo? Sabi ko, unang-una, Democrat yan si Robert Kennedy. Kahit maganda yung sinasabi niya, I don't trust his affiliation. Otherwise, umalis siya dapat sa Democrats kasi iba yung galawan ng Democrats, which is true naman. Umalis siya sa Democrat. Umalis siya sa Democrat, guys. Sabi ko nga, di ba, people change. So, yan si Robert Kennedy, Democrat yan dati. Si Elon Musk, Democrat yan dati. Siya ang poster boy ng mga Democrats. Tuwan-tuwa mga Democrats sa kanya dahil sa Tesla, we're saving the planet, Green Deal, we're making the planet green. Tapos nung naging Republican na si Elon Musk, ano nangyari? Siya ngayon na sinisiraan ng mga Democrats. Alam niyo naman sa politics palitan ng talunan. Yung sinasabi ko sa inyo na people change,
pwedeng mapasama, pwedeng mapabuti. Si Joe Rogan, guys, dating Democrat, taga California, iniwan niya din ng Democrat. Nakita niya yung mga mali eh. O lumipat siya dito sa Texas, ngayon nakakapagsalita siya, mas malaya siya. And hindi na yan babalik sa Democrats. O si Vivek nga, gusto ko nga yan maging Vice President eh. Magaling yan si Vivek. Panoorin niyo yung mga debate niyan. Vivek Ramaswamy. Sabi lang na misis ko, hindi yan mananalo kasi ano eh, minority siya eh, India. Kahit man racist yung ganun, pero hindi siya, kasi majority pa rin ng ano dito sa Amerika, di ba? Dapat puti ka or ano. Hindi pwedeng galing ka sa India, di ba? Pero maganda yon, maganda yung ginagawa ni Trump kasi nilagay siya sa pwesto. No? In the future, hindi niya alam, at least meron ng ano, may credential si Vivek. Oh, dati akong ano, member ng DOGE, yung government efficiency, yan. Dagdag sa ano yan, qualification. O Jingle Bell, kumusta? Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa iyo. No? So, maganda yung ginagawa ni Trump. Eto nga, si Mark Cuban, guys. Alam niyo ba si Mark Cuban, no? Bago mag-eleksyon, siniraan niya si Trump. Yung mga nakapaligid daw kay Trump ay mga mahihinang babae. He's not surrounded with strong women. So nagalit yung mga babaeng supporters ni Trump. I don't know kung tinotroll lang din ni Trump si Mark Cuban, pero yung mga ilalagay ni Trump sa pwesto, 'di ba? Si Tulsi Gabbard, Head of Intelligence. Tulsi Gabbard, Democrat din si Tulsi Gabbard from Hawaii. Imagine niyo yung guys, mga dating Democrat yan na nagising talaga, oy, mali itong ginagawa ng party namin ah. Nagising, 'di ba? Kaya nga sabi ko, kung ikaw Pinoy, mag-isip ka, bakit mo sinusuportahan ng Democrats? Kung ikaw may anak na babae, gusto mo ba yung babae mong anak pag nag-CR may kasamang lalaki na nagsuot lang ng bestida? 'Di ba? Nakakatakot 'yun. Parang ano, hindi mo maano na brainwash kasi yung mga kabataan, lalo sa internet. Dati naalala ko, no, nag-camping kami, nung kasagsagan ni George Floyd eh. Yung mga anak ko, kasama namin sa kotse, na ipagdebate pa kami sa anak ko, no. Kasi malalaki na sila eh. Sabi ko, how can you support that? Sabi ko, do you want your mom to go to the restroom, tapos mayroon doon lalaki nag-iintay, na just because he is dressed like a woman na siya? Napaisip siya. Nanay mo yan eh. Gusto mo yung nanay mo, ganon. Pwede siyang ma-rape. Eh di lalo na kung may anak kang maliit. O anak, maghihintay ako dito sa labas ha. Mag-CR ka na. Hindi ka makapasok eh. Ikaw yung tatay. Tapos yung may tao doon na nakabistida lang pero meron pa ring dingdong sa pagitan ng hita. Hindi ka ba matatakot? Nakakatakot yun. So kayo, mag-isip-isip kayo. Dalawa lang naman ang papanigan dito. Yan ang maganda rin sa US eh. Dalawa lang eh. 'Di ba? Democrats, Republican, yun lang yun eh. 'Di ba? Pag hindi mo sinuportahan yung Republican, ibig sabihin sinusuportahan mo yung mga ganun. Mga babae sa sports, wrestling, naikipag-wrestling sa mga lalaki na nag-identify as a woman. Ngayon, yung pinag-uusapan ngayon, 'di ba? Si Lian, yung swimmer na lalaki, pang 28 siya sa mga lalaki. So, ang ginawa niya, transgender na lang ako. Babae na lang ako. O, pang number ano na siya? Number 3? Number 2? Kinakawawa niya yung mga babae sa swimming. Eh, okay lang yun, swimming. Sinasabi kong okay kasi hindi nasasaktan yung babae. Paano yung wrestling? Ilan na yung ano? I-research nyo. Meron na basag ang bungo. Nabalian na babaeng wrestler. Dahil ang kalaban niya, trans. Hindi naman totoong trans yun. Sasabihin lang nila na nagtatrans sila. Tapos ngayon, yung sa California, lalaki na nagbabalibol. Trans daw siya. So, nag-spike siya ng bola, tinamaan ng bola yung babae sa kabilang side. Nagkaroon ng concussion. Siyempre, mas malakas talaga ang lalaki, guys. Hindi pwede yung sinasabi niyong parehas lang, mas malakas. Pero hindi ko sinasabing mas inferior ang babae. May strength ang babae na hindi natin kayang pantayan. Ang alam ko, science, no, technology, statistics saka science will say na ang babae mas mataas ang pain threshold kaysa lalaki. Mas madali tayong masaktan.
Kaya nga yung mga babae, yung asawa ko na nagsisisarya, hindi ko alam paano niya nagawa yun eh. Bibiyakin kain, di ba? Himatayin ako dyan. Yung boksingero pa, tama. Yung nga, pag contact sports, kawawa ang babae. Kaya guys, paano kayo maniniwala sa woke sa kabila? Woke, Democrats, Liberals, sabi nila, ano yan, ang ano kayo, si Trump or mga Republicans, anti-women's rights. Talaga? Ba't sa sports pinapayagan niyo yung mga lalaki? Mga dating lalaki. Suntukin yung mga babae. Gulpihin yung mga ano, yung pati MMA, pati yung mga contact sports. Pati beauty pageant. Sino ba? Sino ba nagsusupport niyan? Di ba yung mga liberal democrats din? So imagine niyo, baka isa kayo sa mga na brainwash. Ayo nga no. Nagagalit ako dito sa mga taga-Republican, ito yung mga nagpo-push ng ano, yung mga ganun eh. 'Di ba? Miss Universe, ilang milyon daw ang babae sa Spain. Ang pinili nila lalaki para lumaban sa Miss Universe. 'Di ba nakaka-insulto 'yun sa kababaihan? No? Kaya guys, ano kayo? Sabi ko dahan-dahan ng dahan-dahan ng pag-inom ng Kool-Aid. Alalay lang sa Kool-Aid ng conspiracy kasi baka mamaya yung kala nyo totoo, pinatungan na nila lang kasinungalingan, hindi mo na ma-determine kung ano yung totoo. Dapat dito ibalik yung two-party system. Meron ako nakausap dito guys, pastor dito sa member kasi ng scouting ng anak ko eh. Nagkakwentuhan kami habang nag-beach clean up kami. Kinuwento ko sa kanya, no? Sa Pilipinas, maraming political party. Sabi niya, mas maganda yan, ganyan, mas maganda. Mas maganda daw, sabi ng Amerikano. Kasi all his life, dito siya nakatira eh. Unlike ako, lamang ako sa kanya kasi dalawang mundo tinirahan ko eh. Ibig sabihin, dalawang bansa. Galing ako sa Pilipinas, tas dito. Mas maganda yan, maraming pagpipilian. Sabi ko, hindi rin. It's not true. Because, sabi ko, sa dami ng political party sa Pilipinas, yung mga politiko, tumatalon-talon lang din. Pwede magpalipat-lipat ng party and they don't get things done. Example, nanalo yung presidente tapos yung vice president hindi niya kaalyado. Ano nangyari? 'Di ba? Like si Duterte, example, si Duterte nanalo tapos vice president si Leni. Ano nangyari? Walang nagawa si Leni, 'di ba? Wala kasi ayaw sa iyo ng presidente. 'Di ba? Totoo naman 'yun eh. Unlike dito, automatic kaalyado mo yung vice president. So kung meron kayo ipupush na batas, hindi kayo magkakasundo-sundo kasi iba-iba. Ang politics, iba-iba yung political system eh. Yung political group. Kaya nangyayari dyan sa Pilipinas, no? Kunyari, magbobotohan yung 24 ba yung senador? Alam ko, nilalagyan pa yan eh. Babayaran lahat para bumoto ng oo sa ganun, sa pinopropose mo. Unlike, pagka dalawa lang ang political party, ito dapat ang stance ng party natin. Ito ang stance ng party nila. Ano ibig sabihin? Yung mga Democrats, open borders, no? Solid bumoto mga Democrats. Pag sinabi, buksan nyo yung border, papasukan yung mga illegal, boto lahat yan, taas lahat yan. Hindi na nila kailangan suhulan. Diba? Kaya, napaisip tuloy yung kausap ko Amerikano. Nga, no, yeah. Sabi ko, we don't get things done because they fight all the time, they quarrel all the time. Iba-iba yung political party nila eh. Ngayon, mukhang ang tangay ang miss yung ngayon. Yeah. Di ba? Tapos, meron ako nabasang article, hindi ko na lang nagawa na reaction. Yung napili ba nating representative, medyo maitim, medyo dark-skinned. No? Parang kinriticize yata ng isang bading na designer. Nakalimutan ko na kung sino. I mean, alam naman natin kasi kung, hindi natin sinasabi hindi siya maganda. May brown envelope bawat boboto. Yeah, alam ko na yan. Yan ay normal na kalakaran sa atin. No? Kunwari lang naman talaga yung iba-ibang political party, pero in the end, lahat yan sinusuhulan din eh, para bumoto lang eh. Kumbaga hindi black voting, kasi wala talagang stance yung isang party eh. Nationalista party, kung ano-ano pa. Walang stance. Kaya ako looking at both sides,
Para sa akin, mas maganda na yung dalawa lang yung party. Kaysa yung ang daming political party, ilan ba yung sa Pilipinas? 7 ba? 6, 7? Tumatalon-talon lang na yun. Nagpapalit-palit lang naman ng party. Mas maganda kung dalawa na lang. Para ang pagpipilian natin, yan. Pro and cons. Yun lang naman 'Di ba? May bagong dinidevelop ngayon. Ito maganda to. Si Elon Musk. Hindi na EV. Yung mas okay na hydrogen fuel kasi may nakita siya ng weakness na EV. May nabasa rin. Ay nako, ilang beses ko na sabi ko, gawan ko talaga ng separate na guys. No? Huwag kayong magpapaniwala sa EV. You are not actually saving the planet. You're ruining the planet. Yung GMA7, palagi nagpo-post yan Pro LGBT ang GMA7, pro EV, pro climate change, and so forth. Pag may time ako, nagko-comment ako Sabi ko doon, natuwa yung isang Pinoy na, dadami na daw yung EV sa Pilipinas. Sabi ko, ano yung sabi niya pa? Para go green. Actually, you're not going green. You're destroying the planet pag nag-EV kayo. Warning, kahit may pera kayo. Ako sabi ko, kahit may pera ako, hindi ako bibili ng EV. Sabi ko doon sa post ng GMA7, sa isang lalaki doon na Shipol, sabi ko, sa tingin mo, saan galing yung lithium-ion battery? Ang sagot niya sa akin, ay ano yan, mga chemicals siya pinaghalo-halo. Talaga? Akala niya talaga, hinalo lang ang chemicals para magkaroon ka ng lithium-ion battery, no? Sabi ko, hindi, mini-mina yan. Mini-mina yan kay Mother Earth. No? At saka fan ako dati ng ng Gold Rush ng Discovery Channel. Sila, anong pangalan nun? Yung matamang lalaki, yung grupo niya. Sila Tad. Pag dumating sila sa isang area, magmiminis sila for gold, sisirain nila lahat yan. Sirayan. Pag alis nila, sirayan. Ganyan magmina, guys. Wala pa ako nakitang minahan na gumanda yung lugar. Wala pa ako nakitang minahan na gumanda ang lugar. Sisirain nila yan, bubungkalin nila hanggang pinaka-ilalim. Pati tubig, sira. Kasi kailangan nila ng tubig to process the minerals. Hahaluan pa nila ng chemicals. No? Ang bobo nga talaga, lithium ion, chemicals lang daw yan para bang naghalo ka lang. Tapos, may lithium ion battery ka na. Magic. Hindi niya alam minimina ang lithium. Hindi niya alam minimina ang lithium. And, eto guys, kung kayo nagsi-cellphone, alam niyo yung cellphone, hindi yan tumatagal ng habang buhay because of the battery life. After a few years nga, yung mga nag-iPhone dyan, di ba? Meron percentage na lang, 80% na lang kasi 3 years na. 4 years na, 70% na lang. By the time na itatapon mo na yan. Di ba? Alam nyo ba kung bakit hindi na nagiging hindi na isa yan sa mga reason kung bakit hindi na replaceable yung battery ng mga phones ngayon. Hindi lang iPhone, pati Android. Dati napapalitan pa yung battery. Pwede kang bumili extra battery, papalitan mo. Ngayon, hindi. Itatapon mo na yung buong phone. Tapos, yung iPhone, every year nagre-release sila ng bago. Para itapon mo na. So, similar with EVs. Hindi mo pwedeng, baka breaking news doon sa mga sheeples. Hindi mo pwedeng i-recycle ang lithium-ion battery. Once na maubos niya na yung life niya, 100%, 80%, 70%, itatapon na yan. Hindi yan pwede i-recycle. Ang tanong, saan tinatapon yan? Wala naman nagre-report. Hindi yan nire-report, guys, kasi you are going against the narrative. Pag kinwento mo, pag I challenge yung GMA7 or ABS, gumawa silang documentary, hanapin niyo yung mga EV graveyards. Hindi yan nire-recycle. So, ang nangyayari dyan, binabaon lang nila sa lupa. Hindi naman yan mabubulok. Ang gagawin, magmimina uli, sisirain nila uli yung Mother Earth, yung lupa. Gagawa uli ng EV. Yung yung kaibigan ko na naka-Tesla sabi niya, yung charger pa merong may issue pa daw. Pag nagcha-charge daw sila, hindi sila dapat umabot ng 100%, dapat 80% lang, kundi masusunog yung EV. Tapos, hindi talaga 100% capacity yung lithium-ion battery ng Tesla. No? So, ibig sabihin, kaya nga tinanong ko siya, ilang taon yan bago mo palitan?
Natahimik din siya eh. Hindi siya habang buhay. Unlike yung mga gas combustion engine, yung jeep sa tumatakbo sa kalsada, i-maintain mo yan na maayos, palitan mo yung pyesa, tatakbo yan habang buhay. Ibig sabihin, you're saving the planet kasi hindi na kumukuha ng bagong metal, hindi na kumukuha ng bagong ano. Di ba? Hindi ka na gumagawa ng bagong kotse. Imagine niyo yung EV graveyard. Pag napuno na yung tambakan ng EV, saan nila, ano yan? Wala na tayong tataniman. Libingan na ng mga EV. Hindi naman nabubulok yan. Hindi, tama, bibili ka ng bagong battery. Binabaon yan. Yeah. Actually nga, di ba? Tapos eto, no? Kunyari yung EV. Sa Pilipinas, sikat na sikat yung mga Chinese na EV, no? Example na lang, sa Tesla. Kunyari, after so many years, no, nagpumapalyan na yung battery, yung bili mo na $50,000, pag pumalya na yung battery niyan, ang value ng Tesla mo, nasa 10,000 na lang, 15,000, ang value, no? Eh, nasira yung battery. Sasabihin, magkano po replacement ng battery? 25,000 yung battery. Mas mahal pa sa kotse. Anong gagawin na mayari? Ano na namin to? Itatrash na namin to. So that's another trash sa planet. Imagine mo isang malaking kotse, trash na yon. Itatrash na yan. Wala na yung value. Kasi alam naman, bibili ka ng 25,000 na battery, yung kotse mo, 15,000 na lang ang value. Lugi ka. Bumili ka na lang ng bagong kotse. Pang down mo na lang yung 25,000. Diba? So, are you saving the planet pag nag-EV kayo? Misconception yan, guys. No? Misconception na sabi ko, nagpakalat din sila ng mga propaganda, mga slogans, going green, saving the planet. Pero are you really saving the planet pag nag-EV ka? So, 'di ba? Kayo may mga nakilala din kayo ng mga sampalataya sa EV. Sampalataya sa EV. Akala nila nakakatulong sila sa planet natin. Hindi alam, kasama sila sa sumisira sa planet. Para yung ate ko eh. Nung unang punta niya rito, bilib na bilib siya sa Tesla. No? Uy, yung mga kaklase ko, yung mayayaman, taga California, naka-Tesla. Ganyan. Tahimik lang ako. Tapos yung pangalawang punta niya rito, iba na yung tono niya. Sabi ng mga kaibigan ko, hindi rin ganun kaganda yung Tesla. Kasi, limited lang yung range. Pag nagda-drive ka sa outside the city, pwede kang tumirik, bla bla bla. Diba? Kasi una, pag binigyan ka ng information, akala mo, yun na yung totoo. Na hindi mo pa alam yung buong kwento. Tama, bibili kaya. Kaso mga pinapayagan lang ng COMELEC ng kandidato ay bata na mga kabal at Illuminati. Child labor pa ang pagmimina ng lithium sa Africa. Yeah. Child labor, yeah, pagmimina ng lithium. Ano pa yun, may nabaltaan pa ako yan. Talaga sa Pilipinas, full force na yung EV. Gusto nila talaga yung EV lahat, pati mga bus. May balita ako Victory Liner ba? EV bus. Imagine niyo guys, physics, mag-usap tayo ng physics para patakbuhin mo yung ganun kalaking sasakyan, bus liner. Gaano kalaking battery ang kailangan mo? Gaano kalaking torque ang kailangan mo para mapaandar mo lang yon? 'Di ba? And gaano tatagal yung battery nun sa biyahe. Maniwala kayo, darating yung time may expose yan sa Pilipinas, maraming hindi pala maganda yan kasi ang daming sirang EV. Ayaw na umandar. Hindi mo naman pwedeng bilan ng battery kasi mas mahal pa yung battery sa sakyan. May brand dito, Build Your Dreams, BYD. Ang daming nagbibili yan. Yan, nakita ko yan, BYD. Marami nagbibili yan kasi mura, tapos sikat na sikat sa social media, tapos high-tech sila. Meron pa nga, nakita kong video, nagbo-voice command, open the windows. Pati window, iasa mo sa technology. Ako nga, ako guys, nagdi-DIY, doon sa hindi nakakilala sa akin, nagdi-DIY ako, ng kotse. Tapos mamaya, pag-uwi na, half day lang miss ko ngayon, Sabado eh. Aayusin ko yung purge bulb, kasi yung gas niya, hindi nagmi-mix na maayos. Yung Ford Explorer niya 2018, 6 years na yon, tumatakbo pa rin, no? So basta may nasira lang na part, ayusin mo, papalitan mo lang.
Sabi mo, ay parehas lang yan sir. Hindi, mura lang ang parts ng non-EV compared mo sa EV. Ang EV guys, hindi mo nga pwedeng pakialaman eh. Dapat dali mo sa kasa eh. Yung Tesla ng kaibigan ko, na bulag lang yung isang mata, yung bumbilya lang, hindi niya pwedeng palitan. Kailangan dali niya sa kasa. No? Ganon kahirap magano yan. Kasi kailangan pa na i-program kung ano yung computer. The more complicated your car is, kung kayo bibili kayo ng sakyan, the more complicated your car is, the more na manipit yan. Marami kayong pera na ilalabas dyan as you own it sa lifetime yan. Yeah, social ka. Pag nag-post ka sa EB, ganyan, pogi ka. Albert Martinez, bumili ng Cybertruck, 17 million. Yeah, pogi ka, pero anong magagawa niya na hindi magagawa ng ordinary na Toyota Land Cruiser or ano pa ba yung mga sikat dyan sa Pilipinas? Nissan Patrol, di ba? Ay, hindi yan gumagamit ng crudo eh. Okay. Ako kinumpit ko na yan dati, no? Kunyari, bibili ako ng dollars lang ang alam ko $20,000 na Toyota Corolla. Tapos ang miles per gallon noon is around 25 to 35 miles per gallon. Tapos bibili ka naman ng Tesla kunyari. Imagine niyo, bili ko dun sa Toyota Corolla 20,000 Bibili ka ng Tesla, ang presyo naman is $50,000. So may 30,000 difference, no? Yung 30,000 difference na yun ba, magagastos mo ba yan sa gasolina? Tanungin mo yung sarili mo. Magagastos mo ba yan sa 30,000? So kung naggagas ako ng ganito, hindi talaga aabot eh. Mas mura ka pa rin, mas makakamura ka pa rin pag bumili ka ng gasoline engine na kotse. No? And mas magagamit mo habang buhay. Di ba yung mga gasoline engine, pwede pa nga ipamana sa anak, sa apo. Basta aayusin mo lang, kukondisyon mo. Yung EV, hindi mo yan pwede ipamana. After 5 years, wala na yung battery niyan. Tapon na yan. Imbis na palitan ng battery, papalitan mo na yung buong sasakyan kasi mas mahal pa yung battery sa sasakyan. Kasi nga, minimina yan eh. Kaya lang nasa forefront ng EV. Kanila ang biya. Okay. Sure na yan. Kaya nga yung mga mayaman, sila lang talaga yayaman. Ang sa atin, nainis lang ako sa mga kababayan natin, mga Pinoy. No, ang bilis sumakay sa mga bago. Kaya 'di ba, mga Pinoy lang naman talaga mahilig sa mga bagong cellphone, bagong iPhone. Ito ano lang 'to eh, Samsung A513, no? Kailangan talaga latest. Yung mga dating naka-iPhone 13, wala na. Kailangan iPhone 16 na. Bakit? Para bang ang status symbol mo is based on your gadgets na hawak mo. No? Sa atin, ganyan. Nakita yung culture sa atin. Status symbol ang kotse. Status symbol ang braces. Kasi mayaman na nagpapabraces eh. So talagang merong no? Oh, hindi nga maganda yung EV, pati na yan. Solar kapag nasira pala yan, dapat ibaon. Din sa lupa, delikado niya, sana magising. Yeah, pati solar, guys. Okay, sabihin nyo, paano nangyari yun? Solar, galing yan eh. Free energy yan from the sun. Ako, nagka-camping ako palagi. Gumagamit ako ng solar panels. Nagdadala ako ng portable na solar panels. Ang solar panels, guys, once na masira yan, hindi na rin yan pwede i-recycle. Tapon na din yan. Tapon. Imagine nyo, dagdag na naman sa basura, dagdag na naman sa mga miminahin sa lupa, no? Plus, ito pinagkaiba guys, ang solar, nakakakuha ka ng power from the sun but not enough para sa mga high demand na input. Ano ibig sabihin? Sisimplihan ko kayo. Kunyari, magso-solar ka para sa mga ilaw, bombilya, kaya niya yan. Pero kung gagamit ka ng AC, gagamit ka ng heater, hindi kaya ng solar. Kailangan mo ng ilang metro ng solar panels, which is kung pagbabasihan mo nga yung physics, yung lugar, yung weight, yung expenses, hindi niya mamamatch yung para lang mapandar mo yung 10,000 BTU na AC. Hindi eh. Ano ang sikreto? Ito na lang sikreto, guys. Sabi mo, ay, ayaw mo ng solar, ayaw mo ng EV.
Oh, ano sikreto? Paano tayo uunlad na masisave pa rin natin yung planet? Una-una, ang the best diyan para sa akin, yung combustion engine na kotse, patipirin lang nila. Yun naman ang trend ngayon eh, pinapatipid dati. 12 miles per liter lang sa Pilipinas, di ba? O gawin yung 20 miles per liter. Laki na nun, yung napapalayo. Tapos gawin yung 20 miles, 30 miles, gano'n. Di ba? Patipirin lang ng patipirin yung combustion engine because of technology. Dati kasi wala pang EFI eh, electronic fuel injection, yung computer na nagde-decide kung gaano kadaming gas ang ilalagay niya para mapatakbo. Yun, mas matipid yun. Yung mas matipid yung EFI compared sa karburador. No? Mga ganon, technology. And ako nga nagulat eh. Sabi ko, bakit kinuha ni Trump si Elon Musk? Eh, si Elon Musk ang forefront ng EV. Tesla eh. So, yun nga guys, the challenge is, paano tayo mabubuhay together? Hindi pwedeng tanggalin natin lahat ng EV. Or tanggalin natin lahat ng gas. Hindi. Kailangan natin magkaroon ng option. Magkaroon tayo ng choice. O yung may gusto mag-EV, mag-EV. Yung gusto mag-gas, mag-gas. Excuse me. Ang nangyari kasi nung administration ni Biden, alam niyo ginawa niya? Pinataas ang presyo ng gas para bumili ka ng EV. Sobrang mahal ng gas. Sinadya nila yan, guys. Ultimo kayo, naapektuhan kayo, tumaas ang presyo sa world market ng oil. Sinadya nila yan para bumili ng EV. Bakit? Ito, conspiracy lang naman. Kasi sabi nila, pag nag-EV, di ba, madali kang makontrol. Alam na ng headquarters nila kung nasaan ka. Pwede nila i-shutdown yung kotse mo kahit nasa malayo ka, nasa kabilang panig ka ng mundo. Di ba, meron ako na example yung kinuwento sa akin ng kaibigan ko na may Tesla. Alam mo ba yun? Merong lalaki may Cybertruck sa Russia, pinagyayabang niya sa social media, nilagyan niya ng machine gun yung Cybertruck niya. Ginawa ni Elon Musk, sinutdown niya yung Cybertruck. Wala na, ayaw nang gumana ng paperweight na yung Cybertruck. So gusto niyo ba yung ganon? Meron tao nasa kabilang panig ng mundo, i-shutdown ka. Sasabihin nyo, ay okay lang yan kasi terorista naman yun. Paano kung mapunta yung ganong technology sa masamang tao? Na ikaw, nagsalita ka sa gobyerno, against sa gobyerno, i-shutdown nyo yung kotse niya si Jason, palagi tayong binabanatan. Wala na, hindi na tayo magsasalita, mawalan tayong democracy, mawalan tayong freedom. Susunod ka na lang. And the worst part is, sabihin sa'yo, yung si Jason ayaw magpatatak ng 3 numero sa noo. I-shutdown niya yung computer ng kotse niya. Hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makapunta sa palengke, hindi ka makakapasyal, hindi ka makakain. Anong gagawin? Di ba? The challenge talaga is dapat mag-coexist tayo, EV and gas. Hindi pwedeng tanggalin mo yung isa kasi makokontrol tayo masyado. Panoorin niyo yung Leave the World Behind. Ginamit yung Tesla para barahan yung kalsada, di sila makatakas. Si SM North EDSA nga, hindi nila nagagamit solar fields na bubong nila, hindi kinaya air. Hindi kakayanin talaga guys ng yung mga maalam diyan, mga engineer, hindi talaga kakayanin yung in terms sa watts na demand ng AC. Mataas ang consumption ng AC. Tapos ang baba naman ng output ng solar. Yeah, maganda solar pero hindi mo pwedeng gamit. Kaya ako guys, as a prepper, meron ako mga solar panels na portable. Nagamit ko yan dati nung Snowmageddon dito Brownout na 1 linggo, tapos sobrang lamig. Nagamit ko yan. And meron din akong gas generator. Di ba? As a prepper, backup of your backup. Hindi ka pwedeng, solar lang tayo lahat. Hindi pwede. Babagsak ang economy, maraming mamamatay yung lalo na yung mga nagwi-winter. Hindi kaya ng solar ang mga heater, mataas ang wattage ng heater. Doon sa lugar naman na maiinit, hindi kaya ng solar ang AC. Kailangan mo ng isang mahabang lugar para paglagyan ng mga solar panels lang. And ano yung cost ng solar panel? Mahal. And yung solar panel na yan, pag nasira, hindi mo yan pwedeng ayusin o i-repair. Hindi, tatapon na yan. Kuha ka yung bagong solar panel. Mabagsakan lang yan ng bato, basag. Hindi na yan, tapon na yan. Hindi yan nare-repair. So,
Every time na magtatapon ka, are you saving the planet? Hindi. Kailangan mo reusable. Hindi lang yung energy, pati yung mga materials mo dapat na-reuse. Yun nga ang strength ng gas-powered cars. Reusable ang kotse. Kahit bumili ka sa junkyard, ayusin mo, tatakbo pa yan. Kesa itapon, kesa itrash. Yung construction ba ng bahay at buildings dyan, may environmental points na rin. Isa rin yan sa gimmick nila. Yeah, meron, no? Meron pero hindi ganun ka, ano. Yeah, yan ang mga selling points nila eh. No, yung energy, efficient yung bahay. Sa Pilipinas kasi hindi, isa o dalawa lang ang season. Dito kasi 4 seasons. So dapat yung windows mo, no? Double pane, hindi sa winter hindi lumalabas yung heat. Pag summer naman dapat hindi umiinit yung bahay mo. Ganon. Balance. Maraming di pa na-outgrow sa mga traits na yan na mahilig sa uso, sa bago, payabang. Yeah. Kaya alam mo, 'di ba, a few years ago meron binalita yung unang nakabili ng iPhone 12 ba yun? iPhone 11, iPhone 12, tuwan-tuwa siyang ganun. Para siyang mamamatay sa tuwa. Binalita. Ngayon, iPhone 16 na. Nasaan na kaya siya? Dapat i-follow up. Wala nagpa-follow up nun, ha? Huwag niyong ilalagay yung dreams and aspirations nyo sa isang bagay sa cellphone. Sabi ng iba, mga Pinoy, no? Pangarap ko talaga kasi yan ang pangarap mo. Talaga, nandito lang sa cellphone. So, pag na-achieve mo yung pangarap mo, pwede ka na mamatay. Yun ang mga, although biro lang sa akin yan, pero imagine mo, kung sinasabi mo pangarap mo makabili niyan, so pag nabili mo yan, pwede ka na mamatay. Kasi solve ka na eh. Yun ang ibig sabihin ng pangarap eh. Yung pag na-achieve mo, pwede ka na mag-retire, pwede ka na magpahinga, di ba? Pangarap niya makabili ng cellphone, yung latest. Di ba? So, yan, tanongin nyo, pag nakabili, yan ang pangarap ko eh. Makabili ng iPhone 16. Paano pag iPhone 20 na? Wala na yung pangarap mo. Wala na. Yung pangarap mo pa, nag-depreciate na yun. Diba? Kaya sana mabago yan sa mga Pinoy. Huwag kayo masyadong brand conscious. Lalong-lalo na sa technology. Tapos si Baby M, paniwala sa WF, push ng solar fields, nalimutan niya ng bagyo. Yeah! No? Solar di ba may pinupush pa nga si BBM na digitalize na yung service ng gobyerno. Alam ko may positive yon, may negative din. The challenge nga is to balance it. Kaya nga nag-iisip din ako or talagang genius si Trump para kunin niya si Elon Musk. Si Elon Musk ang face ng EV Kinuha niya. Does that mean papaboran niya ang EV? Hindi, kasi 'di ba sabi, hindi si Trump, 'di ba, ang pangako ni Trump, the first day magdi-drill uli. Drill baby drill. 'Di ba? Alam niyo ito pa nga guys, meron kaming kasama sa controversial to sa Trail Life na in-check na Chinese. Sabi ko sa kanya, talagang bulol pa mag-English, no? Sabi ko, ang trabaho mo? Nasa oil and gas daw sila. Geologist siya. Pinag-aaralan niya yung lugar kung saan may oil. Okay. Di nagkukwentuhan kami. Saan ba galing ang oil? Sabi ko, kailan mauubos yung oil? Sabi niya, hindi pa yan mauubos sa generation natin. Pati generation ng anak natin, hindi yan mauubos. Alam niyo ba, there was a time, noong 1960s ba, 70s, sabi nila, in 10 years, mauubos ang oil. Kaya nagpanik ang mga tao, tumaas ang oil, ganyan. Similar with climate change, no? Sabi nila, tataas ang ang tubig, malulubog tayo. Kaya tumaas na naman yung mga value ng mga bagay na gusto nila ibenta. Like yung mga properties na nasa bundok, mataas yan. Pero, ano nangyari? 10 years has passed, hindi naman nangyari yun. Hindi naman nagkatotoo. Diba? Similar with oil. Merong theory, guys, na pinagdududahan din yung sinasabi nila na saan ba galing ang oil? Sabi nila, yan sa mga na-decompose daw ng mga dinosaurs o mga living things. Medyo ngayon nagdududa na ako, pero kasama to sa conspiracy theories, no? Talaga, ganun karami yung living things nung unang panahon para ganyan yung oil?
Parang nakakapagduda yung oil, guys, kung saan galing. Kaya, baka meron din silang hindi sinasabi sa atin eh. Sinasabi lang nila na mauubos yan para magkaroon ng value. Imagine niyo pag sinabi niyo, pag nalaman natin na ay, hindi yan maubos, babagsak ang presyo niyan. Hindi matutuwa ang Shell, yung Caltex, yung Chevron, hindi sila matutuwa. 'Di ba? Ewan ko, pag i-research nyo rin, parang gusto ko nang maniwala na hindi yan galing sa mga namatay na living things eh. Kasi sobrang dami. Tsaka ano, lahat nasa ilalim talaga. Lahat ba ng mga namatay eh, nabaon sa lupa? Hindi naman eh. Hindi naman lahat eh. Nakakaduda lang talaga. No? Ano ba? Ay. Oh guys, 1 hour 25 minutes na tayo. Tatapusin ko na tong live stream na to. Medyo nagda-dry na rin yung throat ko. Salamat sa pag-join sa akin. Bago kayo matulog ngayong Sabado ng gabi. And see you next time. Bye.